Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung naganap na hearing sa Senado tungkol sa PIDEA leaks. Marami ang nagtatanong, bakit nag-iisa si Senator Bato sa hearing na yun? Nasaan yung ibang members ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Okay. Ang isang nagtanong dyan, si Atty. Panelo. Yung in-interview nila si Senator Bato sa kanilang programa sa SMNI. Okay. Pakinggan natin sandali itong short interview ni Atty. Panelo kay Senator Bato. Then mamaya pag-usapan natin, bakit nasaan yung ibang senador? Natakot na ba? Pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's for it. Pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon. Wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na ang nakita natin ay yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito. Yun yung may paliwanag naman si Mr. Morales, narinig ko yung paliwanag niya na kaya daw walang control number yon, hindi na ilagay officially. Kasi nga, hindi tinuloy. May humarang May humarang. But the fact is, he's admitting to the signature found in the document. Yun ang pinakamabigat doon. Yes, sir. Totoo yun. In fact, I have no doubt about that. Sabi ko sa kanya, naniwala ako dyan na totoo yung papel na yan. No question about that. So, kailan ang next hearing ninyo, Senator Ronald? Sir, ang hearing namin is May 7, 10 o'clock. Again, May 7. Bakit nga ho pala, Senator Ronald, sa dami ng mga senador dyan, bakit nag-iisa lang kayo sa hearing? Kayo lang po ba yung malakas sa loob? Yung iniisip mo, sir, is as good as mine. Ayaw ko baka sabihin ng mga kasama ko, sinisiraan ko sila. Kami nagtatanong, bakit wala kayo sa hearing kahit isa sa inyo, hindi kayo sumama kay Senador Bato? Okay. Napakaganda yung interview na yan dahil inamin na ni Senator Bato na totoo yung PIDEA documents na inilabas ni Fair Lady Maharlika. Kahit ano pang denial ng PIDEA na non-existent yon sa kanilang file, kani-kanila na lang yon. Ang taong bayan, very clear na, hayag pa sa pagsikat, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na totoo yung dokumentos na nilabas ni Maharlika na noong 2012 si Agent Morales ay i-read niya sana yung condo unit na kung nandun ang politician at isang artista, alam nyo na yun, hindi ko na pangalanan, na gumagamit ng bawal na droga. So, salamat at may matapang na Senator Bato na nagsimula sa investigasyon. Although kahapon medyo nabatikos siya ng kaunti. Binas siya ng mga netizens. Kailan para ngayon nakabawi na. Dahil inamin niyang totoo. Kahit anong denial pa ng PIDEA, authentic yung mga dokumentos at mangyayari sana ang raid kung hindi pinigilan. Bakit pinigilan? Then bakit ngayon deny sila ng deny? So May 7 ang next na hearing. So yan ang tanong. Nasaan yung ibang members ng committee? Kaya grabeng tawa ni Senator Bato. Tumawa siya. Bakit siya tumawa? Bakit nag-iisa siya? So, maganda naman yung sagot niya, Sir. Kung ano nasa isip mo, yun din na nasa isip ko. Okay, so, sino-sino yung iba't ibang members ng committee?
Nag-commit na si Senator Panilo na advisean niya si Senator Padilla na mag-attend kasi member yan sa committee, Senator Padilla. Maybe, baka nagkataon lang maraming hearing. Yan siguro ang totoo. Hindi naman sa takot sila, di ba? Hindi naman matatakot yan si Senator Padilla. So, may kasama na si Senator Padilla ngayong Senator Bato, siguradong mag-attend na si Senator Padilla. Senator Tolentino, in fairness, nakita ko, pag simula ng hearing, nandun si Senator Tolentino, sabi niya, sasamahan kita para magkaroon ng quorum. Kaya lang siguro nga, dahil sa sabay-sabay ang mga hearing, umalis din siya, kaya naiwang mag-isa si Senator Bato. So, Tolentino, Padilla. I believe si Senator Tulfo, member din yan kasi yung mga naunang hearing ng committee ito, palaging nandyan si Senator Tulfo. Bakit wala siya noong April 30? Siya na lang makapagpaliwanag niyan. Again, hindi siguro sa natakot. Baka nagkataon lang na may ibang hearing. So, sino pa ba yung ibang members? Tinignan ko, I am not sure Parang si Senator Hontiveros kasama. Parang siya nga ang vice chairman eh. But I am not sure kung sino pa yung ibang members ng committee na ito. Usually, ang mga committee ganito is siyam ang members. So, bakit napakahalaga ang hearing na ito para sa taong bayan? I hope na ang mga ibang members ay nagkataon lang na busy sila, nagkasabay-sabay ang hearing. Baka kasi dahil ang nasasangkot ang matataas na opisyal ng gobyerno, pabayaan na lang I believe si Senator Bato hindi titigil ito. Kasi nandyan na, nasimulan niya na nag-commit na siya na iimbitahin niya si Maricel, yung si Maria, yung artista, iimbitahan. Si Maharlika willing na mag-attend. Kaya lang, I don't know kung physical presence yung nasa Senado siya, hindi. Kaya napakaganda yung usapan nila ni Senator, ni Attorney Panelo na doon sa consulate office sa Los Angeles. Ano sa tingin nyo? Pwede ba yun? Sana papayag si Maharlika na mag-attend sa hearing virtual basta nasa loob siya ng konsulada ng Pilipinas. Nako, yan? Very exciting yan. Kaabang-abang ang pagharap ni Maharlika sa hearing na yan. So, mga senador, ang ating mga senators, ang aasahan natin walang iba kundi si Senator Padilla. Okay? Senator Tolentino, I hope na nandyan pa rin siya. At I hope Senator Tulfo nandyan din para maliwanagan ang taong bayan tungkol sa pangyayaring iyon. Kasi ngayon na-establish na yung presence, yung authenticity of the document. Pabayaan na lang natin ang PDEA na magsabi na non-existent. Baka siguro nga in fairness sa PDEA, wala kasi 2012 pa yun Yung sinasabi nilang for miss, yung parang naka-database. Bago lang nagsimula yun, 2019 o 2018. So wala talaga sa database dahil hindi pa digitalized ang PDEA noong 2012. Kaya lang, yung document na yun is
nangyari, pinirmahan. Kasi nandyan si Agent, ex-PDEA Agent Morales na nagpapatotoo na siya ang pumirma nun. Kaya, no more question about the authenticity of the document. Ang ano na lang is, sino yung nagtatago ngayon? Kung sino ang nag-leak, wag na natin kuhan kasi sigurado puting ahas ni Maharlika yan eh. Wag na nating utingkayan sino. Dapat magiging sekreto lang sino yung mga nagpapadala ng mga ganong mga dokumento. Kaya nalalaman natin ang mga ganitong pangyayari.